Welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na ipinagkalab sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 14 and verses 1 to 6. Ito po ang sabi ng mga talata. The word of the Lord that came to Jeremiah concerning the dearth. Judah mourneth, and the gates thereof languish. They are black unto the ground, and the cry of Jerusalem is gone up. And their nobles have sent their little ones to the waters. They came to the pits, and found no water. They returned with their vessels empty. They were ashamed and confounded, and covered their heads, because the ground is chapped. For there was no rain in the earth, and the plowmen were ashamed, they covered their heads. Yea, the hind also calved in the field, and forsook it, because there was no grass. And the wild asses did stand in the high places. They snapped up with the wind like dragons. Their eyes did fail, because there was no grass. Well, the title of our topic for this morning is The Drought. Mga kapatid, ang ibig sabihin po nito ay hindi lang ito basta kagutuman. Ito po ay matatawag nating para bang pagiging tigang na lupa. Ano ho? Ang katubigan natutuyo, ang mga pananim kinukulang ng tubig. So sa madalit salita, hindi lang po ito basta famine na mararanasan ng mga tao, kundi ito po ay talagang matinding kahirapan sapagkat hindi lang po pagkain ang naaapektuhan, maging yung kanila pong pamumuhay sa araw-araw. Kung inyo pong naintindihan itong mga talatang ito, hindi lang po ang mga tao ang affected ng tagtuyot. Ano ho? Even yung mga hayop, kung paano sila nabubuhay sa araw-araw. Tingnan niyo po, sabi nga ng Bible, pati yung panganganak, ano ho, at yung pagbibigay ng pangangailangan doon sa kanilang mga isinisilang, mga kapatid, sabi ho ng Bible, parang nasisira na doon po sa pagkadisenyo ng Diyos para sa kanila dahil nga po sa pagiging tagtuyot. Ano ho? Ano bang ibig sabihin ng drought? Drought means a period of dryness, especially when prolonged. So, ibig sabihin, ito po ay hindi lang basta nawalan ng tubig. Diba? Dito ho sa amin, sa area namin, may mga pagkakataon na merong announcement yung may nilad para mawawalan daw kami ng tubig. Pero may mga pagkakataon na bigla-bigla na lang nawawalan ng tubig. Pero ganun pa man, ang tao kahit papaano ay nakapaghahanda. Pero kapag yan po tumagal na, nawalan ng tubig. Hindi lang ho isang araw o dalawang araw o maghapon. Pag yan umabot na po ng mahigit 3 araw o hanggang 1 linggo, tingin ko po magkakagulo na yung mga tao. Ano ho? Bakit? Sapagkat kahit meron po silang na-stock na tubig, kukulangin, kakapusin. Kasi alam naman ho natin na napakahalaga ng tubig sa buhay po ng tao. Maging sa mga ginagawa natin sa araw-araw, sa mga trabaho, sa mga paglilinis, hindi lang ho sa mga maiinom nating tubig, kundi maging sa mga ginagawa ho natin, napakahalaga po ng tubig. Kaya nga ito po ang nangyari sa bayan ng Panginoon. Mga kapatid, ewan ko po, kung inyo pong natatandaan, bakit po ito naranasan nila? O bakit ito po nangyayari sa bayan ng Panginoon? Kasi mga kapatid, naniniwala ako, ang Diyos matapat. Ang Diyos ay totoo sa kanyang mga pangako na ni minsan, sabi ho ng Bible, hindi ho tayo pababayaan at papagkukulangin. Pero bakit nararanasan ito ng mga tao ng Panginoon? Bakit nararanasan ito ng mga sabihin nating bayan ng Diyos? Kaya nga yan ho ang magandang tignan natin at pag-aralan natin kung paano tayo matututo sa buhay ng mga kumbaga pinili ng Diyos, sa bayan ng Diyos, at baka ito rin po makita rin natin sa ating buhay sa kalagayan natin ngayon. Ito ho yung mga bagay na gusto ko pong pag-aralan natin. Number 1, here we can see the reason. Bakit ba nagkaroon ng tagtuyot? Siyempre, ang sabi ng Bible, walang ulan. Kumbaga, walang pinanggagalingan ng tubig, walang bumubukal sa kailaliman, wala ho nang gagaling sa kalangitan. So sa madalit salita, ito ba matatawag natin na talagang kumbaga paraan o disenyo ng kalikasan? Ito ba bunga ng pagkasira ng kapaligiran? Tingin ko po, kung ang issue yung mga unang panahon, hindi pa ganun kasira ang kalikasan.
Hindi pa ganun ho kaapektado yung mga kumbaga pananim, kabundukan, karagatan, ilog o yung mga pinag-iistakan ng tubig, yung mga reservoir na tinatawag natin. Noong mga panahon na yon, tingin ko po mga kapatid, hindi pa natin pwedeng isipin na kaya sila nahihirapan sa tubig kasi nga sa kakulangan ng supply. Kasi walang mapagkukunan. Pero mga kapatid, alam naman natin kasi pag-aralan po ninyo, hindi ba yung binasa nating 1 to 6, yung mga tao pumupunta kung saan mayroong tubig. Sa madalit salita, tingin ko naman po sa aking pag-aaral, alam nila na may tubig doon. Hindi dapat nauubusan, hindi dapat nawawalan. Alam nila yung schedule ng pag-ulan. Alam nila kung kailan magkakaroon ng sabihin natin ulan. O kumbaga alam ng mga tao, parang tayo ho, alam na ho natin, in-expect na natin na mayroong panahon ng tagbagyo, may panahon ng tagbaha, may panahon ng tag-ulan, at may panahon ng tag-init, may panahon ng tag-araw. So sa madalit salita, sa atin pong ginagalawan, medyo kumbaga sanay na tayo. Alam na natin, used na tayo sa atin pong mga nararanasan every year. But eto po mga kapatid, ang sabi ho ng Bible, kaya nagkaroon ng drought, hindi dahil sira ang kalikasan. Hindi dahil wala talagang supply ng tubig, kundi ang sabi ng Bible, in verse number 10, ito po ang pinakadahilan kung bakit nagkaroon ng tagtuyot sa kanilang lugar. Sabi ho ng verse number 10, sabi ho ng Bible, thus saith the Lord unto these people, thus have they loved to wander, they have not refrained their feet. Therefore, the Lord doth not accept them, He will now remember their iniquity and visit their sin. So, ibig sabihin, ito po ang pinakadahilan kung bakit sila po ay nakakaranas ng tagtuyot. Kung bakit walang tubig, kung bakit walang makakain, kung bakit nagkakagulo. So sa madalit salita mga kapatid, sa buhay din po ng sino man sa atin, naniniwala ako, ang kahirapan pwede yang mangyari kahit kanino. Pero kung ang pag-uusapan po natin, yung mga ganitong sitwasyon, mga kapatid, tignan po ninyo, ano ang sabi ho ng Bible? Ang linaw sa verse number 1. And the word of the Lord that came to Jeremiah concerning the dirt. So, ibig sabihin, hindi po ito galing sa kalikasan. Ito po ay galing sa paraan ang pagtuturo ng Panginoon sa kanyang bayan. So, sa madalit salita, kung inyo pong susundan at pag-aaralang maigi, ito po ay, kumbaga, kinontrol ng Diyos. Nasa kamay talaga ng Panginoon ang pwedeng mangyari sa buhay ng bawat isa po sa atin. Opo, dumaan ang famine, dumaan ang pandemic, dumaan ang mga pagsubok sa buhay natin. Pero naniniwala pa rin ako, lahat ng yan hindi po pwedeng alam ng Diyos. Hindi alam ng Diyos. So alam ng Panginoon yan. At bago pa yan mangyari, nakikita na ng Panginoon na yan dadaan sa buhay natin. Pero ang maganda, dapat alam natin bakit yon pinayagan ng Panginoon. Dapat alam natin bakit natin ito nararanasan sa atin pong mga buhay. Kaya nga anong sabi ng Bible? Sabihin mo, Prophet Jeremiah, sa bayan ng Judah, sa bayan ng Israel, ito ang kanilang mararanasan. Sabi ng verse number 2, Judah mourneth, and the gates thereof languish. They are black unto the ground, and the cry of Jerusalem is gone up. So sa madalit salita, wala pa yung drought, wala pa yung dirt na yan. Sabi ng Bible, ito na ang magiging kalagayan nila. So pagpapatunay lamang po na ito alam ng Diyos. At kung tutuusin, ang Diyos po ang merong kontrol sa nangyayari sa kanila pong mga buhay. Kaya nga mga kapatid, wag na ho tayong maligaw. Ano po sa pagkaunawa sa mga nangyayari sa buhay natin. Ito po ang dapat nating maintindihan. Ano man po ang kalagayan natin, ang unang-unang pwede ko pong sabihin, alam niya ng Diyos. Maniwala po kayo, alam niya ng Panginoon. Hindi pa nga dumarating yung ganitong sitwasyon, alam na po yan ng Panginoon. Pangalawa, hindi lang yan alam ng Panginoon. May control ang Diyos sa mga nangyayari sa buhay po natin. Opo, kahit sabihin pa natin yan gawa ng kaaway, hindi ba't kung inyong maaalala, itong si Satanas nagpaalam pa sa Diyos sa mga gusto niyang gawin para kay Job. Kasi nga, alam naman natin na kahit may gagawin ng kaaway sa atin, pag gumawa ang Diyos, hindi ho yun mananalo. Hindi ho yun mananaig. Ang makapangyarihang kamay pa rin ng Diyos ang siyang talagang magtatagumpay. Kaya lang, pag-aralan natin,
Bakit pinapayagan ng Diyos? Bakit nangyayari? Mga kapatid, in their case, ang sabi ho ng verse number 10, because of their sins. Mas gusto nila na humihiwalay sa kalooban ng Diyos kesa sumunod. Mas pinipili nila, sabi ho ng Bible sa verse number 10 ang term dito ng Panginoon they love to wander. Mas gusto nila na marami silang sinusubok sa buhay. Alam niyo mga kapatid, wag na ho nating i-dare ang Diyos. Na kumbaga may gusto pa tayong patunayan na kahit wala siya, kaya natin. Mga kapatid, wag na po. Kasi marami na hong sumubok na napariwara. Marami na hong nagtry na pinilit mamuhay na wala sa kalooban ng Panginoon. Ano po ang nangyari? Hindi naman ho porket umaasenso, yun ho ang talagang matagumpay. Hindi ho porket gumaganda ang kalagayan, yun ho ang tunay na masaya. Hindi ho natin alam kung paano ho yan kinakatagpo ng Diyos. Hindi ho natin alam kung ano yung talagang totoong pakiramdam nila at nilalaman ng isip nila habang sila po ay nagpapatuloy sa kanilang mga buhay. Tandaan po ninyo, bawat pangyayari sa buhay natin, laging may naiisip ang tao. Kaya nga, hindi ho yun ang basihan. Kasi kapag ang basihan, yung mga material na bagay, para masabi nating tayo matagumpay, mapalad yung mga kriminal, mapalad yung mga sindikato, mapalad yung mga, nagpapayaman na gumagawa ng mali, mapalad yung mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Sapagkat marami silang pwedeng magawa na pwedeng pagkuhaan nila ng ikayayaman nila. Pero mga kapatid, ang tunay na mapalad ay yung sumusunod sa Panginoon. Tandaan po ninyo, yan ang paraan at pang-akit ng dyablo. Yung payamanin tayo nang hindi tayo susunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, yun po ang unang nakita ko. Sabi ho ng Bible, because they love to wonder. Second thing, not only the reason, but also the reaction. Ano po yung kanilang naging tugon sa nangyari po sa kanilang tagtuyot? Ito po ang maganda, verses 7 to 8. Sana talagang ganito rin, ang ating maging tugon kapag tayo po ay nakakaranas ng kahirapan sa ating mga buhay. Sabi po ng verses 7 and 8, O Lord, though our iniquities testify against us, do thou it for thy name's sake. For our backslidings are many. We have sinned against thee. O the hope of Israel, the Savior thereof in the time of trouble. Why shouldest thou be as a stranger in the land, and as a wayfaring man that turneth aside to tarry for a night? So sa madalit salita, ito po ang dapat nating maging kalagayan. Nakita na natin, andyan ang kahirapan. Alam nyo, ang kagandahan na naging resulta ng pandemic, marami ho ang nanumbalik sa Panginoon. Marami ang nakaalala sa Panginoon. Marami ang nakaisip na walang magagawa ang kahit sino. Gamot, hospital, doktor, o kung ano mga equipment na yan para iligtas ang buhay ng tao. Tanging ang Diyos po lamang. Pero nakakalungkot, nung tayo po ay nandoon na sa, kumbaga, pagbangon, marami naman ho ulit, bumabalik na naman sa dati. Nakakalimutan na naman ang kahalagahan ng ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Nandiyan na naman yung lahat tayo abala, wala na tayong time para sa Panginoon, kabi-kabila yung ating schedule, takbo rito, punta roon. Nakakalimutan na natin na ang Panginoon ang siyang nagbigay sa atin ng buhay mula po doon sa napagdaanan po nating pandemya. Alam niyo ho, ang palad natin, kung tayo po ay binigyan ng Diyos ng tsansang mabuhay pa mula po doon sa mga pagkakataon na yon. Ang daming namatay. Wala hong nagawa ang pera. Wala hong nagawa ang kasikatan. Wala hong nagawa ang kapangyarihan. Lahat, politiko, artista, mayaman, negosyante, mahirap, bata, matanda, wala hong pinaligtas ang pandemic, yung virus na yan. Pero alam niyo, nakita ko mga kapatid, yung mga tao nakaalala sa Diyos. Kaya wag na ho nating intayin bumalik pa ulit yung ganong sitwasyon. Tingin ko po sa mukha ng pagsubok sa buhay natin, hindi na ho ganun ang mangyayari. Baka sa ibang paraan na lang. Baka ayoko hong magsalita dahil baka mamaya tayo po ay baga nagbibigay ng hula, pero naniniwala ako may kamay ang Diyos, may kaparaanan ng Panginoon para muli tayong pabalikin sa kalooban niya. Kaya nga kung po pwede, gawin na ho natin yung gusto ng Panginoon, wag na ho nating intayin pa yung ganitong sitwasyon. Na talagang dumating tayo na parang tigang na tigang, said na said sa pagpapala, walang makain, walang makuhang biyaya. Mga kapatid, ang tama, bumalik tayo sa gusto ng Panginoon.
Yan ho ang tamang dapat maging reaksyon ng mga kapatiran natin at ng bawat isa po sa atin na dumadaan sa tagtuyot. Yan ho yung pangalawang bagay. And last but not the least, here we can see the remedy. Sabi ho ng verse number 20, we acknowledge, O Lord, our wickedness, and the iniquity of our fathers we have sinned against thee. So mga kapatid, solusyon para tayo po ay muling bumangon sa ganong kalagayan, sabi ho ng Bible, kilalanin natin ulit ang Diyos. Because they love to wonder. Gusto nilang subukan yung Diyos ng mga kalaban nilang bansa. Yung Diyosa na alam naman nating wala namang kayang gawin. They love to wonder na gusto nilang mag-try sa ibang lupain. Baka doon sila makapamuhay ng sagana. Kung tutuusin, sabi ho ng Bible, yung ibinigay sa kanilang lupain na pinamana sa kanila ng kanilang mga unang magulang na ipinangako ng Diyos para sa kanila, yun yung lupang sagana. Naiisip niyo po ba yun, mga kapatid? Yung kanilang kinatitirikang lupa, yun ho ang lupain na pinangako ng Diyos sa kanila na hindi po sila gugutumin, hindi po sila pababayaan. Bakit ho nila ito nararanasan, mga kapatid? Kasi nga, sa kadahilanan na sila po ay hindi lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, ang solusyon, bumalik tayo sa Diyos. Ang solusyon, kilalanin natin ulit ang Panginoon sa buhay po nating lahat. Kaya nga, sa pagkakataon ito, mga kapatid, ito po'y magandang paalala sa bawat isa po sa atin na kung saan dito ho natin maisip na wala tayong ibang pupuntahan kundi sa Panginoon po lamang. Kaya nga, para po sa ating paglulundo, sabi po ng Leviticus chapter 18 verses 4 to 5, Ye shall do my judgments and keep my ordinances to walk therein. I am the Lord your God. Verse number 5, Ye shall therefore keep my statutes and my judgments, which if a man do, he shall live in them. I am the Lord. So anong ibig sabihin nun? Ako ang Panginoon nyo, ako ang Diyos nyo, ako ang may kakayanan para sa inyong mga pangangailangan. Basta anong gagawin nyo lang? Sumunod at lumakad sa kautusan. Kaya nga mga kapatid, sana po sa umagang ito tunay na tayo po ay natuto at napagpala ng salita ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia ngayon pong umagang ito. Ano po ang ibig sabihin or meaning ng drought? Okay? Binanggit ko po yan kanina sa akin pong introduction. Ano po ang meaning ng salitang drought? Okay? Yan po ay tagtuyot o pagkatuyo ng lupa, o kaubusan ng tubig sa mga reserva o sa kanilang mga pinagkukunan para sa kanilang water supply. Ayan. So yan po ang ating trivia for this morning. At ito naman po ang mga sumagot ng tama nung nakaraang Huwebes. Ayan. Tama po ba ko? Dahil wala ho tayong bread talk kahapon. So Wednesday pa ba tayo? So 2 araw pala tayong walang bread talk. So kaya ito po ang ating trivia para po sa ating naging pag-aaral last Wednesday. Ayan. So ito po, ang tamang sagot ay bottle. Ayan. Hindi ho bottle na pakikipaglaban, yung botelya. Every bottle shall be filled with wine. Ayan. So ito po ang mga sumagot ng tama. Naku mga kapatid, matutuwa kayo sapagkat marami ho tayo mga bago na nakakasagot ngayon ng tama po at nauuna pa. Sa atin pong trivia, ang number 1 po natin, baka ginalingan talaga, para lang mag number 1, ang number 1 po natin last Wednesday, wala pong iba kung hindi si Mami. Ayan, si Sister Len. Good morning Mami. And happy wedding anniversary sa atin. Alam niyo mga kapatid, wedding anniversary po namin ngayon. Today. Kaya happy wedding anniversary Mami. And congratulations na rin. Ikaw ang number 1. And then ang number 2 natin ay si Ninang Kiten. Ayan, good morning Nang Kiten. And then ang number 3 natin ay si Sister Jessa Osinada. Ayan, congratulations Sister Jessa. Palakpakan po natin sila. Ayan, congratulations Mami. Congratulations Ninang Kiten and Sister Jessa. And then, ito po po, ang mga sumagot ng tama. Number 4 ay si Brother Gob. Then number 5, si Ate LB. Number 6, si Ate Rose. Number 7, si Ninang Alice. Number 8, si Preacher Alvin. Number 9, si Preacher Rodel. And then number 10 ay si Ate Nelly. Yan. Sila po ang top 10 natin last Wednesday. Congratulations po sa inyo.
po? So, nakakatuwa at marami hong sumasagot talaga sa atin pong trivia. And ang number 11 po natin ay si Sister Mati. Ang number 12, Sister Gypsy. Number 13, si Sister Hannah. Ayan. So, sila po ang mga karagdagang sumagot ng tama sa atin pong trivia. Ayan po, mga kapatid. Yan ho yung mga sumagot sa atin doon po sa ating naging pag-aaral. At gusto po nating batiin ng magandang umaga si Ate Milet De Lara. Ayan, mula po yan sa East Bagong Barrio. Good morning, Sister Milet. And maging si Sister Gina Bometibo. Ayan, good morning din dyan naman sa Bagong Barrio. At maging kay Preacher Ray. Malamang nandyan na po yan sa church, sa Calbayog. Good morning, Preacher Ray. At nandyan din Sister Rica. Kasama niya, mga kapatid, dyan po sa may church, sa Calbayog. And purihin ng Panginoon, naka-join sila. And syempre, masaya rin tayo. Kasama natin si Ate Zena Bunakawa. Ayan, mula rin po yan sa East Bagong Barrio. Ako, nakakatuwa ito pag ito'y umatin. Talagang yung buong pamilya niya, kayag-kayag niya sa church. Kaya Ate Zena, ako, na-miss po namin kayo. Sana'y sa linggo o bukas, makita po namin kayo na umatin at makasama sa gawain ng Panginoon. Sa amin po, mga kapatid, ay wedding anniversary po namin. Kaya nga, salamat po sa Panginoon na patuloy na gumagawa sa amin po ni Mami, sa aming buhay, at patuloy na nagbibigay katatagan sa amin pong dalawa. Kaya nga, Mami, bawal magkasakit kailangan dapat okay lagi yung ating kalusugan. So, lagi kang magpalakas. And tomorrow, meron po tayong Sunday School. And then, wag niyo makalimutan, linggo po, may worship service tayo sa Panginoon. Ayan. So, sige po, patuloy ho natin ipanalangin. Yung mga kapatiran natin na maganda, isama ho natin sa prayer. Siyempre, una na po si Mami. Yung kanya pong katawan, yung kanyang kalusugan, sana'y talagang patuloy na palakasin siya ng Panginoon. And maging si Tatay Tomas Beltran. Ayan po, pag-pray ho natin kasi sana'y talagang patuloy po siyang palakasin ng Panginoon. Si Tatay Tomas Beltran, kung hindi ako nagkakamali, ito po yung father nila Sister Princess at nila Brother Manny. Manny Beltran. So, pag-pray natin na sana talagang pahabain pa ng Diyos ang kanyang buhay at maging si Pastor June Bertos, include natin sa prayer. And maging si Ate Nelly, yan. Ate Nelly, sana lagi po kayong palakasin ng Panginoon. At kasi nakakatuwa dahil kahit hirap na kayong maglakad, talagang pumupunta pa kayo rin ng church. So God bless po sa inyo. And maging kay Nanay Rosita Andres, ayan, sana lagi po siyang biyayaan ng Diyos ng kalakasan. At kay Siggy, sana talagang mag-okay na ulit. Nang kiten, sana umokay na yung kumbaga kalagayan ni Siki. Sana talagang ganahan na siya ulit kumain. At maging kay Nanay Denden, yung patuloy na kagalingan. Ayan, Nay Den, pagaling po kayo. Sana talagang kayo po ay biyayaan ng Diyos ng kalakasan. At maging si Nanay Adorasyon, yung mother ni Brother Ronnie, si Nanay Adoracion Leona, yan po, pag-pray natin na sana'y pagalingin ng Panginoon. At maging si Tatay Jose Gonzales, yung father naman po ni Sister Judy. Ayan, so sana talaga patuloy silang bigyan ng Diyos ng kalakasan. At ganoon din po si Dennis Alag, yung kuya ni Sister Jen. Sana talagang hipuin ng Panginoon yung kanya pong kalagayan. And also provision para po sa kanilang pangangailangan. And pag-pray din ho natin si Brother Sam and Brother Aaron. Meron pong lagnat. Brother Sam, Brother Aaron, get well soon. Pag-pray namin kayo na sana talagang palakasin kayo ng Panginoon. Sa lahat ng mga na-join ngayong umaga, maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield, when you gave your Son for
Your love for the world was revealed, and you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, help all the weak. Though mountains fall into the sea, though tempests may rage, the sun hide its face, your vigor will rest upon me. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. And you never change, and you never